Ito yung gusto kong i-share ko sa inyo, no? Yung ating tawag ito, laman ng ating pag-uusapan ngayong umaga, itong sa Luke 18:1. Sabi sa Biblia, minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya'y matapos, no, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming, ano daw? Turuan niyo po kami manalangin. Lahat tayo ay marunong manalangin. Kaya nagtatanong yung mga disciple, no, yung mga alagad ng Panginoon, sa ating alagad ng Panginoon patungkol sa panalangin. Sabi niya, Lord, kasi sabi niya gano'n, turuan mo kami manalangin. Tulad ni Juan na kanyang mga alagad. So, ibig sabihin, nakikita nila yung mga alagad ni Juan. Si Juan na tinutukoy dito ay Juan Bautista. Yung kanyang mga tagasunod, tawag nito, nananalangin sila. At ang ating Panginoon Jesus, sabi niya, nananalangin si Jesus. Ibig sabihin, nakikita nila. Kaya, gusto ng mga disciples na sila ay turuan manalangin. Nandiyan pa kayo. Tawag dito, ang mahalaga dito sa akin, mahalaga sa akin dito. Sabi ko nga, kahit kukunti lang, okay lang, mas importante na kilig. No? Mahirap magsalita sa hangin. Hindi na, mahalaga ang ma-make up nyo yung gusto mong sabihin. I pray in Jesus' name, pag-minister ito sa ating puso. Kahit dalawa lang yan, isa lang yan, tatlo lang yan. Kahit Bible study nga sa Arayat, merong Bible study, isa lang, pinagtsatsagaan mo siya. Kasi bakit? Willing siyang makinig sa mga salita na ating pinaparating sa kanya. And I thank God, sabi nga niya, Pastor, every time po kayo nag-pray, every time po kayo nagsasalita, bakit po gano'n, sabi niya. Lumalang po ito, Pastor, sabi niya. Parang may mga hangin na lumalabas sa ulo ko. Ngayon, Pastor, sabi niya, nangingilawan ako. So, na-appreciate ko, sabi ko nga, hindi ako yun. Kundi ang Espiritu ng Panginoon ang nagpaparamdam sa iyo na yung salita ng Diyos talagang totoong ipinapasok mo sa iyong puso kung bakit mo nararamdaman yan. Sabi ko, pasok na pasok, Pastor. Pasok na pasok. Kaya sabi ko, kahit isa lang yan, dalawa lang, as long na talagang totoo sa puso ang pakikinig. Pasok na pasok, sabi nga ng isang kapatid natin doon sa Arayat, kahit isa lang yan, no? Maramdaman mo yung kanyang presensya sa ating buhay. So ngayon, balik tayo dito. Sabi ng mga disciple, turuan niyo kaming manalangin. No? So, ang topic o yung pag-aaralan natin ngayong umaga ito, ano ang nagagawa ng panalangin sa ating buhay? Ano nagagawa ng panalangin sa ating buhay? So, sabi ko nga, ang panalangin, no, ang pinaka-basic ng panalangin, ito yung pakikipag-ugnayan mo sa Diyos. No? Ito yung heavenly language na kung gusto mong kausapin ang Panginoon, ang gagamitin mong term ay panalangin. No? Pakikipag-ugnayan, pakikipag-usap sa Diyos. Sapagat ang panalangin ay malaking bagay sa ating buhay kapag may mga bagay-bagay na hindi natin naunawaan, naiintindihan sa ating buhay, na meron hindi nangyayari sa ating buhay, no? Hallelujah! Kausapin natin ang Panginoon. Sapagat ang Panginoon lamang ang kayang bumago ng mga bagay-bagay na nangyayari po sa ating buhay. Ang Panginoon lamang ang kayang magpaunawa ng mga
buhay. Kapag may mga dumarating sa ating mga problema at hindi natin ito maintindihan, hindi natin ito maunawaan, lapitan mo siya. Meron siyang sagot, meron siyang solusyon sa ating pong mga tinatanong patungkol sa buhay. So ang panalangin ay hindi lamang siya basta binanggit mo lang. No? Ang panalangin ay hindi mo lamang sa binanggit. Bagkus dapat ang panalangin natatouch mo yung puso ng Diyos. No? Prayer is not about twisting the hand of God and get what you want. It is about touching the heart of God. No? Ito pala yung panalangin. Hindi lang po nagtaas ka ng kamay, nagsalita ka ng kung ano-ano. Ang pinakamahalaga sa panalangin pala ay mahipo natin ang puso ng Diyos. Mahipo natin. Kaya yung panalangin, hindi mo na kailangan mabulaklak pang masyado. Sabihin mo lang kung ano yung laman ng iyong puso. No? At ang Diyos, pag nakita niya, taantig siya sa iyong mga sinasabi. No? Natouch mo yung kanyang puso. No? Natouch mo yung kanyang puso. No? Gumagawa siya ng paraan. Naalala ko, nung pumunta tayo sa hospital, binisita natin yung ating pastor. No? Nung nakita ko siya, no? Kumbaga, bigla ko na lang siyang niyakap. Nung niyakap, ginaganon-ganon ko yung mukha. At bigla bumulo ang aking luha. No? Kumbaga, naantig ako doon sa kanyang sitwasyon. Nakabag ako doon sa kanyang sitwasyon. Ako mamantili, tawag ito, mababaw yung aking luha. Okay lang. Okay na tayo. Pag-pray lang po tayo. Kaya ko po tinatapos. Kasi meron tayong kampanya. Meron tayong gagawin. Pag-pray natin mamaya si Pastor Cruz. Kaya ko binubos sa inyong puso na maging mapanalangin. Hindi lang siguro sa akin, lalo na sa pastor na meron tayo ngayon, sa kanyang kalalagayan. Namaramdaman natin yung habang inawa na kung saan kalamagin natin yung lalo. So, sisimulan na natin. Hindi na akong papalibig pa sa aking mga sasabihin. Ang panalangin na kayang gawin sa buhay ng tao, kaya niyang baguhin yung atmosphere. Yung mga nangyayari sa paligid, isa magulo, hindi natin alam kung ano yung mga nangyayari, para tayong, ang tawag nito, yung utak natin, na yun, punong-puno na yung utak mo, at hindi ka na makahinga sa sobrang stress na nasa paligid mo. Kapag nag-pray ka, humingi ka ng tulong sa Diyos, nagbabago yun. Yung nasa paligid mo, nagbabago yung problema na nasa harapan mo. Kaya niyang baguhin ito in a split seconds lang. Sabihin mo kung ano yung mga bagay na yun. Isang halimbawa, bibilisin ko para mag-lista tapos mananangin na tayo. Pasigin niyo to. Luke 8:24. Sabi niya dito, nilapitan siya ng mga alagad, ginising ng Panginoon. Lulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at pinatigil ang hangin at ang malakas na alon. Tumahimik naman ang ito at bumuti ang panahon. Ang kwento po nito ay habang naglalaya ang mga disciples sa kalagitnaan ng dagat, ang ating Panginoong Jesus natutulog. Habang siya ay natutulog, itong mga disciples na ito naglalaya na kung saan dumating yung napakalakas na bagyo. At yung bagyo na yun, na talagang pwede silang mamatay, pwede silang mapahamak. Tandaan natin, itong mga disciple na to, may mga nandoon sa disciple na maningisda. Ibig sabihin, sanay sila sa dagat. Alam nila yung galaw ng dagat, nababasa nila yung panahon, alam nila yung sitwasyon. Kaya, kabisado nila. So siguro, habang naglalayag sila at nakikita nila na bumabaha na, bakit nila yung bagyo, ginagawa nila lahat na kanilang magagawa para sila ay makaligtas doon sa balugyo ng bagyo na dumating sa kanila. Pero it's not enough. Ibig sabihin, hindi yung naging sapat sa kanilang kakayahan
na malampasan nila yung problema. Kaya ginawa nila, dahil hindi nila kaya sa kanilang sariling kakayahan, sariling galing, sa kanilang sariling kaalaman, dahil sila ay mangingisda at sanay sa dagat at sanay sa panahon, sanay sila ng humarap sa dalawang klase ng bagyo, hindi nila nalakayanan. Hindi sapat yung kanilang kaalaman, hindi sapat yung kanilang kalakasan na malampasan nila yung bagyo. Ano ginawa nila? Sabi dito, nilapitan siya ng mga alagad at ginising ang Panginoon. Diba? So the best thing na pwede mong magawa sa panahon ng bagyo ng buhay, lapitan mo siya. Lapitan mo siya. Sabihin mo siya. Sabihin mo sa kanya yung sitwasyon mo. Kung ano yung nangyayari sa'yo. Kaya nga, anong sinabi? Tingnan yung mga salita. Tingnan yung mga salita. Napakasimple. Ano sabi? Nilapitan siya ng mga alagad at ginising, Panginoon, tingnan nyo. Lumubog na po tayo. Lumulubog po tayo. Diba? Isa sa yung prayer, napaka-English, pero napaka-specific. Ano yung ibig sabihin? No? Kaya kapag tayo nananalangin, sabihin mo yung sitwasyon na meron ka. Tanong ko ngayon, nandito ka ba sa sitwasyon na parang mga lumulubog ka na? Nandito ka ba sa isang sitwasyon na parang pa-fall ka na? Halos bibigay ka na? No? Nandito ka ba sa sitwasyon na yan? Kung nandito ka sa sitwasyon na yan, kapatid, inaasahan ng Panginoon na yung kakayahan mo, yung alam mo, no? Na ang decision na gagawin mo ay lapitan mo siya at humingi ng tulong. Kaya nung nilapitan ng mga disciple ang Panginoon, anong ginawa? Sinabi ba ng Panginoon sa natutulog ako ginigising mo ako Marami akong ginagawa, puyat ako ginigising mo Once na tayo ay tumawag sa Diyos, wala kang pumili. Babangon siya. Dahil nakita ng Panginoon yung sitwasyon mo. Talagang lulubog ka. Talagang lulubog ka at hindi mo na kaya. Kaya makikita mo ngayon, yung kamay ng Diyos ay gagalaw. Pasin niyo ngayon, sabi nila, bumangon si Jesus, pinatigil ang hangin, at ang malakas na alon, anong nangyari sumunod? Anong nangyari sumunod? Tumahimik naman ang mga ito at, ano daw? Bumuti ang panahon. Diba? So, sa pamagitan pala ng panalangin natin, no, napapatahimik yung mga alon. Sa pamagitan ng ginagawa natin, panalangin, no, umaayos ang lahat ng bagay. Sabi dito, bumuti ang panahon. Kapatid ko in faith, kung tayo man ay dumadanas ngayon doon sa sitwasyon na parang lubog ang ating buhay, tandaan mo, lapitan mo lang siya at hindi siya magdadalawang isip na tayo tutulungan ng Panginoon sa sitwasyon na kung saan dapang-dapa tayo, sa sitwasyon na lubog tayo, iaahon ka ng Panginoon. Aayusin ang lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay na meron tayo. Kaya sabi dito, bubuti ang panahon. So sa mga tuwid, yung pinagdadaanan mo ngayon, maayos din yan. Amen. Maayos din yan. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Yung pinagdadaanan natin mga problema sa buhay, maayos din yan. Baslong na inilatag mo sa kanyang kamay, inilagay mo sa sa kanyang trono, sinabi mo sa kanya yung kanyang sitwasyon. Kapatid ko, in faith, maayos din yan. Magiging mabuti din ang lahat ng bagay. Magiging maayos din ang lahat ng bagay. At babalik sa normal yung dati nating buhay. Babalik sa normal yung dati nating buhay. Ano sunod? Paulit-ulit na natin itong narinig. At paulit-ulit ko din naman sasabihin ng Panginoon, every time na tayo nakakaramdam ng kabigatan sa ating kalooban, isang lagi niyang paanyaya sa atin na huwag natin kalilimutan na lapitan siya. Nasabi niya, lumapit kayo sa akin. Sabi niya, kayong lahat. Ang Diyos ay hindi nagtatali. Lahat. Kay mayaman ka, kay mahirap ka, kay babae ka, kay lalaki ka, kay
No? Kaya anuman ang iyong kalalagayan sa buhay, ang sabi niya dito, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin. Sabi niya kayong lahat. Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon ng buhay mo? Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon ng pamilya mo? Nahihirapan ka na ba sa sitwasyon na nangyayari sa sarili mo? Nahihirapan ka na ba? No? O nabibigatan ka na ba sa mga pasanin? Na mga obligasyon sa pamilya, obligasyon sa asawa, obligasyon sa anak, obligasyon sa trabaho, obligasyon kung ano man na nagpapabigat ng iyong kalooban. At halos bumibigay na ang iyong puso, ang iyong kalooban. Marinig natin sa ibang mga tao, ayaw mo na sa earth. Ayaw mo na sa earth. No? Kasi bigat na sila sa kanilang kalooban. The promise of God, kapag lumapit ka, ano yung kanyang pangako? Kayo bibigyan ko ng kapahingahan. So sa pamagitan ng panalangin, mga kapatid ko in faith, nababago yung sitwasyon. Nababago yung atmosphere sa paligid kapag ikay nananalangin. Kung naramdaman mo na yung bagay na napakasarap, nababago. Kaya maniwala sa Kanya na kayang baguhin ng Panginoon yung sitwasyon. Ano man ang meron na pinagdadaanan natin dito. Sabi niya dito, ang promise, kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Kapahingahan hindi lamang ng ating isip, hindi lamang ng ating puso, hindi lamang ng padan ng ating mga katawan, kundi kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Alam niyo, sabi ko nga, kahit sa dami ng problema na hinaharap, once na inilatag mo sa Diyos, lahat ng bagay maayos. Lahat ng bagay gumagaan. Kapag inilatag mo sa Panginoon ang iyong sitwasyon, lahat ng bagay gumagaan. Meron ng peace of mind sa puso mo na lahat ng iyon ay maayos din. Na-experience nyo na ba yun sa inyong buhay? Lahat maayos, gumagaan. Sabi nga ni Brother Mike, sabi niya, Pastor, mas kumoki na siya ngayon. Mas gumanda na yung ng bata. Di ba? Bakit? Kasi nga inilatag natin ito sa kamay ng Diyos. At ang Diyos ang nakakaalam kung anong solusyon na dapat gawin. Ang gawin mo lamang, lumapit sa Kanya at magtiwala sa Kanya. Bubuti rin ang panahon. Aayos din ang lahat ng bagay. Okay. So yun ang una. Pangalawa, tatlo lang naman ito, matatapos na. Pangalawa, ang panalangin, merong himalang nangyayari. No? Prayer create miracles. Nandito ka ba sa sitwasyon na parang napaka-imposible? Yung parang ay hirap lusutan. Dumating na ba kayo sa puntong gano'n? Yung parang napaka-imposible at sinasabi mo kamay lamang ng Diyos ang kaya mo gumawa nito. Kung ako lang hindi ko kaya ito. Pero ang Diyos lamang ang kayang gumawa. No? Kaya kapag ikay nanalangin, nag-create ng miracle ng panalangin. Merong himalang nangyayari. Yung mga bagay na parang ang hirap lusutan, ang hirap labasan, ang hirap, parang talagang, ang hirap solusyonan. Sabi ko nga, ewan ko lang kung na-experience niya, parang pumutok na yung ulo mo. Papaano? Pero kapag ikay nanalangin, merong himala na nagaganap. Merong himala na nangyayari. Kung sa tingin natin ay imposible, pero sa Diyos, wala imposible. Hindi. Kung sa tingin natin, imposible mangyari, napakahirap. Tatandaan nyo, sabi ng Panginoon, sa Diyos, walang imposible. Lahat ng bagay ay posible sa mga taong. Kaya sinasabi ko, kumbaga, sa Diyos ay walang imposible.
Kung sa tingin mo, parang imposible ito, pero sa Diyos, walang imposible. Sa Diyos, walang imposible sa mga taong nananampalataya sa Kanya. For with God, nothing is impossible. For with God, nothing is impossible. Maniwala ka sa Himala. Katulad po nitong kwentong ito sa Biblia. Sabi ng Bible ay ganito. Pansinin po ninyo. Ezekiel 38 verse 1 to 5. Sabi dito, ng panahon iyon, nagkasakit ng maluba si Ezekiel. Sabi niya, at nasa bingit na ng kamatayan. So yung sakit pala ni Ezekiel, nasaan daw po? Nasa bingit na kamatayan. Ito yung kanyang sakit. Ibig sabihin, 50-50. Pwedeng mabuhay, pwedeng mamatay. Nandoon yung sitwasyon ni King Ezekiel. At sabi niya, kaya siya dinalaw ni Isaiah na anak ni Amos. Sinabi niya, sa hari ang utos na ito, Yahweh. Ano daw ang utos ng Panginoon? Through prophet Isaiah. Ipatawag mo ang iyong sambayanan at gawin mo na ang iyong huling abilin sapagkat hindi ka na gagaling at mamamatay ka na. Diba? Kung marinig mo itong salitang ito, hindi ka ba manlalabot? Personal, hindi ka ba manlalabot? Kung marinig mo yung tinig na yan, sabi ng doktor, may tanig na buhay mo, hanggang bukas ka na lang. 3 araw ko na lang mabubuhay. Hindi ito Sabi niya ito, ipatawag mo yung sambayanan at gawin mo na ang mga huling habilin. Gumawa ka na ng last will testament mo. Ayun yan. Sapagkat hindi ka nagagaling, mamamatay ka. Ikaw, tayo, bilang mga tao, pag narinig mo yung tinig na yan, yung salita na yan, mangingilig at tulog mo. Malulusog ka. Dahil hanggang mabuhay mo, gandun na lang Nagugagawa ka na ng last will testament mo. Kaya sabi ko na, hanggang malakas pa yung tao, iparamdam mo na yung dapat kong iparamdam sa kanya. Huwag yung kung kailan siya mamamatay, kung kailan siya mayroong sakit, doon may mararamdam sa kanya yung mga bagay na iparamdam sa kanya. Kapatid, habang malakas pa sila, habang buhay pa sila, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila. Iparamdam natin sa kanila na na-appreciate natin yung kanilang, yung ating pagmamalasakit sa kanila. Iparamdam natin. Kaya dito, nalala, kung ikaw man o tayo man ang makarinig ng ganito klase ng balita, manlalata tayo, manlalambot, manginginig doon, at malulusog tayo. Normal yan. Na parang napaka-walang imposible. Napaka-lusog na. Wala na. Kumbaga, period, dead end na. Ngayon, ano ang ginawa? Ano pong ginawa ni King Ezekiel? Nung marinig na yung tinig na yun, ito ang narinig. Ito ang sinabi. Kasi ninyo, verse 2, pagkarinig nito, humarap siya sa dingding at anong ginawa? Anong ginawa? Nanalangin. Siyempre, wala ka nang ibang pupuntahan. Yung doktor, halimbawa, yung doktor nagsabi, mamamatay ka na. Parang si Isaiah, sinabi niya, mamamatay ka na. Wala ka na sabi niya Pero sa ginawa. Anong ginawa niya? Pagkarinig ito, humarap siya sa dingding at nanalangin. The best thing to do talaga, kapag lose hope ka na, dead end ka na, wala ka nang pwedeng asahan pa, kundi ang Diyos. Amen. Wala ka nang pwedeng maglalapitan, kundi ang Diyos at humihingi ng himala. Wala nang iba pa. Nahingi ang himala ng Panginoon na kung mo pwede dugtungan ang buhay na meron sa iyo. Alam niyo, sabi ko nga, napaka-powerful ng pwede.
Nung nanalangin siya, anong laman ng kanyang puso? Tingnan niyo to. Verse 3. Nag-pray siya. Verse 3. O Yahweh, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Nakikita ng Diyos. Naglingkod ako sa iyo ng tapat. Ginawa ko ang pawang nakakalugod sa iyong paningin. Pagkatapos, sabi niya dito, nanangis siya ng malakas. Diba? Kumbaga, two words lang, no? Ano ba? 3 words? 3 words lang ang nabanggit na sa prayer. Pasin nyo. Dahil sa bigat na kanyang nararamdaman, dahil sa bigat na kanyang nakiramdam, na nung narinig niya na mamamatay na siya, halos hindi na siya makapagsalita. Siguro, halos. Sabi niya, oh Yahweh, alam ko, sabi niya, alam mo kung paano ako namuhay sa iyong harapan. Sabi niya, naglingkod ako sa iyo ng tapat. Ginawa ko, sabi niya. Ano ba? Ang ginawa ko pawang nakakadugod sa iyong paningin. Lord, yung ginagawa ko nakakadugod sa paningin mo. Ginawa ko kung nararapat. Tumulong ako sa kapwa ko. Nagbahagi ako ng salita ng Diyos. Nakinig ako ng maayos. Kung ano yung mga bagay na nakakalugod sa Diyos, ginawa ko, Panginoon. Marami doon sa Lord. Pero hanggang doon na lang yung kanyang panalangin. Yun na lang yung kanyang mga nasabi. Ano sumunod na reaksyon ni King Hezekiah? Pagkatapos, ano daw? Nangangis na pala. Hindi kaluwagan ang pag-iyak. Hindi kaluwagan ang pag-iyak. Kahit lalaki tayo, kung kailangan mo umiyak ka. Kasi doon mo lang mailalabas yung pain. Doon mo lang mailalabas yung nararamdaman mo. Di ba? Napasin, di ba kapag kayo nasaktan at kapag iniyak nyo gumagaan? Napipikat niyo yun? No? Kapag halimbawa, naiyak mo na, nailabas mo na yung sama ng loob mo, yung nasa loob mo, naiyak mo na, gumagaan yung pakiramdam. Tawag, no? Yung iyak nito, sabi dito, nanangis. Sabi niya, yung mood na nanangis, alam niyo yung mood na nanangis? Hindi yung iyak ng pag-iyak. Hindi ganon. Hindi ganon klase ng iyak niya. Ganon klase ng iyak. Pain! Kasi hanggang doon na lang yung buhay. Ano ba bang magagawa mo? Wala na. Pero dahil nanalangin siya sa Diyos, at narinig ng Diyos yung kanyang dalangin, gumawa ng ibalangin ng Diyos. Tingnan natin. Verse 4, muling nagsalita si Yahweh kay Isaiah. Verse 5, ang sabi sa kanya, sabihin mo kay Hezekiah, ang sinabi ni Yahweh, ang sinasabi ni Yahweh, ang Diyos na iyong ninunong si David, tingnan niyo ito, nakita ko ang iyong pagluha. Kapatid, yung luha na iniluha mo sa iyong panalangin, nakita mo siya. Kaya hindi masama ang umiyak kapag ikay nananalangin. Hindi masama na kapag ipinupur out mo ang iyong sarili sa pamagitan ng pag-iyak, hindi masama. Bakit? Kasi nakita ng Panginoon ang iyong pag-iyak. Every tears in your eyes, kinukuha ng Panginoon yan ng kanyang mga anghel at dinadara sa harapan ng Diyos. Ito po yung luha ni Markel. Ito po yung luha ni Ate Jaya. Ito po yung luha ng nagmamahal kay Pastor Boots. Ito po yung mga luha. Nakita ang iyong Panginoon. Kaya, pag may mga bagay ka na parang wala napakabigat na luha, wala ka sa mga. Kala nila, pag lalaki, di ba rin yung lumuha, matigas na sila. Nakikita ng Diyos yung Panginoon. Ano bang sunod na nangyari? Dahil nagalangin si King Hezekiah, sabi niya, narinig ko ang iyong dalangin. Kaya,
Tingnan mo, 3 salita, tapos umiyak na siya. Narinig ng Diyos yung dalangin. Hindi na siya nag-oracle na, makapangyarihan Diyos na may gawa ng langit at ng lupa, na may bigay ng aking hina, ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Hindi ka yung prayer eh. Doon maganda, doon na ibibigay mo yung talagang para sa Kanya. Okay lang yun, wala namang masama doon. But kapag tayo in faith, sabi ko nga kay Martin, minsan lumalaw ako sa Kanya. Kailan nagiging masarap manalangin? Kailan nagiging totoo yung panalangin natin? Kailan? Kapag nandun ka sa intro. Kapag nandun tayo sa isang sitwasyon, na bigat yung kalooban natin, doon, nagiging totoo yung panalangin natin. Doon nagiging totoo yung panalangin natin kapag nasa gitna na tayo ng lumbok dahil sa sitwasyon na napaka-imposible. Doon totoo yung panalangin natin. Minsan nananalangin tayo for the sake lamang tayo manalangin. Religiously. Nananalangin tayo. Pero yung panalangin natin, na kapag nandun tayo sa intent, nagiging totoo. Malalabas. Kaya yung prayer na ginagawa natin, prayer na gagawin, kapatid, narinig ng Diyos. Sabi niya, narinig ko ang dalangin. Dahil narinig ng Diyos ang dalangin na ginawa ni King Hezekiah, anong sumunod na hakbang na ginawa ng Diyos? Kaya, ano sunod? The promise. Hallelujah. Kaya, ano daw? Dadagdagan ko pa na, ano daw? 15 taon ang iyon. God is a God of miracle. Amen? Sa Diyos, walang imposible. Kahit patay na, kayang buhayin. Amen? Kahit mga sirang pyesa na meron tayo, kayang buhayin ng Diyos. Sapagkat God is a God of miracle. Kaya. Kapag nanalangin ka, diniklara, mamamatay ka na. Nung nanalangin siya, dinugtungan ng Diyos ang kanyang buhay ng 15 taon. 15 years. Kaya huwag ka mawag ng pag-asa. Kaya extend ng Diyos yung buhay. Tatay ko, na-hospital. Nung na-hospital, ang tatay ko, tinakbo sa tawag nito, Garcia. No? Tinakbo sa Garcia. Habang tinatakbo ng threshold, gumanon na. Pagdating doon, 60-40. Parang halos patay na. No? Pero sabi ko nga, Lord, sa iyo ko pinagkakatiwala ang buhay ng aking. Not our will, but let your will be done. Sa iyo ko po pinagkakatiwala. Sa ganang amin, hindi ko alam pa paano. Sa ganang akin, lahat ng alam ko na manalangin ginawa ko. Pero hindi ko alam. Sabi ko, ikaw ang higit na nakakaalam hanggang saan ang ating buhay. I pray na kung maaari, dugtungan pa ng Panginoon ang kanyang buhay. 60-40, bagsak ang katawan. Halos hindi na siya, halos dead on arrival, halos patay na siya. Pero dahil sa panalangin, dinugtungan pa ng Diyos ang buhay ng aming Ama. Ako ulit. Hanggang ngayon, buhay nandun sa amin. Dinala namin sa JBL. Alam niyo, bill namin kung magkano? Ang bill namin umabot na, hindi ko alam kung 63,000 or 36,000. Hindi ko alam sa ano. Parang gano'n. Yung bill namin for one week yata kami. You know, saan mo hahanapin yun? Wala naman kami pera. Meron kami trabaho, pero hindi sapat. Para tustusan, hanapin yung ganong halaga. Lord, hindi mo ipahihintulot ang isang bagay na walang dahilan.
ang lahat ng ito ay nag-made ito. Kaya, God is a God of miracles. Alam niyo yung 36,000 na dapat babayaran ng hospital. Lahat free. Free. Wala kaming binayaran na kahit sinong bilhin. Wala. Yun po yung miracle na yun. Kumbaga, huwag kang matakot. Kung nandun man sa sitwasyon na parang wala, kamay ang Diyos, paano kikilos, hindi natin na napakaan. Hindi namin alam kung saan ang hahalaga namin yung pera, kung saan dapat kuhanin yung pera. Hindi namin alam. Pero yung Diyos eh. Hindi namin alam papaano. Basta nakita na lang sa bill, pay. No? Yung bill lang ano. Meron bang imposible sa Diyos? Kaya ang prayer na ginagawa natin, kapatid ko in faith, may himalang nagaganap. May himalang nangyayari. Kaya, ini-encourage ko ang bawat isa na manalangin. So, hindi ko natatapusin hanggang dito na lang yung aking panalangin. Actually, meron pang isa. Pero hanggang dito na lang. I pray sa umaga nito ay ilagay natin ang ating pananampalataya sa Diyos, na ang Diyos ay gumagawa ng himala, na ang Diyos ay binabago ang mga sitwasyon na meron sa atin ngayon. Manampalataya tayo, manalig tayo sa kanyang mga salita at kanyang mga pangako, dahil ng Diyos ang mga bagay na hindi. So tayo mananalangin sa oras na ito. Samahan niyo ako sa panalangin. Sa panalangin sa ating pastor, na si Pastor Boots, na kung saan na gumawa ang himalaan Diyos, na huwag na siyang pumunta doon sa kinakatakutan ng pamilya. Nawa, hipuin ng Diyos yung doktor, hipuin ng Diyos yung kanyang katawan. Yung mga patay ng pyesa ay buhayin ng Panginoon at pagbalik ng normal ang lingkod ng Diyos na ito at muli natin siya nakasama. Amen? Pwede ba tayo sa daling panalangin? Pwede ba yan? Sige, tayo po tayo.